Ito na yung mga anak ni Mimi, malalaki na. Na parang kailan lang nung ipanganak sila ni Mimi at pinagkakaguluhan ng aking mga aso. Kapag naririnig nila yung mga iyak ng kuting, nagkakagulo yung aking mga aso. Sila Bukjo, sila Anshi, sila Molly. Nagtatahulan sila kasi gusto nilang lapitan yung mga pusa, yung mga kuting kung saan ang gagaling yung iyak. Ngayon, malalaki na at ganyan nakakukulit. Siguro magto 2 months na yan. At ganyan nakakulit, nakakatuwa. Kapag naglilinis ako ng bahay, yan, nakasunod sa akin. Kahit saan ako pumunta, pag nagwawalis, sasakay sa walis tambo. Kapag naman nagmamap ako ng sahig, ganyan ang gagawin nila. Susunod yan, kahit hanggang sa banyo. Diba nakakatuwa? Tuwang-tuwa talaga ako sa mga pusa. Bukod sa cute na, nakakaaliw pa lalo kapag naglalaro sila. Kaya kapag nagwawalis ako or kaya nagmamap, nakakatuwa at sunod-sunod sila sa akin, sunod ng sunod. At kapag nakita naman ng isa na naglalaro sila doon sa ginagawa ko, halimbawa doon sa pagmamap ko, susunod na rin yung isa hanggang sa kumpul-kumpul na sila doon sa aking ginagawa. Apat nga pala yung anak ni Mimi at thankful ako kasi hindi na nabawasan. 5 sana yan kung hindi nadagana ng nanay yung isa. Ngayon malalaki naman na sila, hindi na delikado kung madagan kasi mabibilis na silang umilag. Although mayroon dalawa na medyo mahina kasi parang yung paa niya, may something sa paa niya kaya medyo mahina. Pero nakakatuwa kasi napakalilikot. At kahit ganyan yan karami, hindi mabaho ang aming bahay kasi disiplinado ko yung mga yan. Meron silang isang designated na lugar kung saan sila magpupupo at magwiwiwi. Kasi naturuan ko sila kung paano doon dumumi sa cat litter. Yung nakaraan kong video, yung nakaraan kong vlog, tinuro ko doon kung paano ko sila naturuan na doon sila magpupupo at magwiwiwi. At iginagay din sila nung nanay kapag magpupupo sila, tinatawag sila nung nanay. Napakagaling mag-train nung nanay nito eh. Kapag dumating, isang tawag niya lang, magsisilapitan yan. Kung baga sa bata ay disiplinado niya yung kanyang mga anak. Nakakatuwa at kahit puspin lang si Mimi, ay napakagaling mag-alaga ng anak. Napakatataba niya. Gagawin kasi ni Mimi, gagala, tapos pag meron siya nakuha pagkain sa labas, iuuwi niya yun doon sa kanyang mga anak. Hindi niya pinapayagan na lalabas ng bahay. At ako rin naman, nag-worry din naman ako kung dadalhin ni Mimi yung kanyang mga anak sa labas. Baka masagasaan sa labas. Kaya pinipigilan ko sila na makalabas sila ng bahay. At dahil nandito lang sila sa loob ng bahay, kailangan kong maglinis maya't maya. Kasi nga, meron ako ditong mga aso, meron akong mga pusa. Kaya kailangan maya't maya ay maglilinis. Okay lang naman sa akin, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko at nalilibang ako sa mga alaga kong mga hayop. Kapag umaga, nagpapakain ako sa kanila at kapag tapos na akong magpakain, ay ganito naman ang aking ginagawa. Naglilinis ako, sinasabon at sinusunrox ko yung aming sahig para hindi magkakalat ng dumi yung mga aso at pusa. Kapag kasi naamoy ng mga pusa na medyo halimbawa may isang umihi doon sa sahig at naamoy ng mga pusa yung panghi o kaya ay merong nagdumi, nagpoops doon sa sahig, susundan ng ibang mga pusa iyon. Kaya kailangan ay hands-on ka sa paglilinis. Kailangan pag may nakita kang ihi or may dumumi sa sahig, tanggalin agad at punasan ng sabon at lagyan ng sunrox para walang gagaya. Para talaga doon sila sa kanilang cat litter mag-poops at magwiwi. Kaya dito sa amin ay walang nagkakalat ng dumi. Kaya dapat ang ating mga alagang aso at pusa ay matrain natin kung saan dapat magwiwiwi at magpupupo. Ang cat litter nga pala ng aking mga pusa ay dito ko ilalagay sa ilalim ng lababo. Tapos meron ako diyang nilalagay na kortina para medyo madilim. Kasi ang gusto ng pusa ay medyo tago sila kapag sila ay nagpupupo or nagwiwiwi. Kaya kung napapansin nyo, kadalasan yung mga sulok-sulok ng bahay, doon pumupunta yung mga pusa natin para magpupo o kaya ay magwiwi. Kaya ito, mayroon akong planggana. Medyo malaki yan. Kaya lang malalaki na kasi yung mga pusa ko. Kaya sumisikip sila. Tapos dyan, naglalaro pa sila dyan sa cat litter. Kaya medyo masikip na sila. Bili na lang kayo ng lalagyan na
medyo malapad-lapad o malaki-laki, medyo mataas-taas din ng konti para hindi sasabog yung buhangin. Dapat lang kapag nakita natin na mayroon na silang pupo, tatanggalin agad natin kasi katulad din itong mga pusa ko, naglalaro sila dyan sa cat litter. Kung madumi yung cat litter, magdudumi din sila, babaho sila. Kaya dapat kapag may pupo na, tatanggalin agad natin para hindi humawa sa kanila yung dumi. Ayan, katulad yan, oh. Pagkatapos sila magpupo, diyan din sila naglaro. Kung nagustuhan nyo ang video ko for today, ay pa-like and share naman at subscribe na kayo sa aking channel para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. Thank you for watching!